Ikaw ba ay maganda o nagmamaganda? Alam niyo po, pag wala tayo kay Kristo, wala talaga tayong taglay na kagandahan. Sapagkat yung kagandahan ay nagmumula lang sa Panginoong Kristo. Sa pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa beauty, kagandahan. So ano ba yung konsepto ng kagandahan sa Biblia? By the way, itong topic natin, highly philosophical, highly theological. Noong unang panahon, tinatalakay na ng mga tao, nila Aristotle, Plato, Socrates. Ano ba yung highest degree of beauty? Ano ba yung pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda? Ano ba yung highest degree? Now, dito po sa ating tatalakayan, sa ating devotion natin na ito, magfo-focus tayo dun sa Diyos. The attribute of God whereby He is the sum of all desirable qualities. Yung Diyos, siya yung pinagsama-samang kagandahan. Yung highest degree of beauty. Alam niyo po yung idea natin ng beauty? Pag pinagsama-sama natin lahat yun yung Diyos. And actually, yung kaya nating imagine na kagandahan, hindi pa sapat para i-describe si Lord. Ang pwede lang nating sabihin, He is the sum of all desirable qualities. Siya na yung pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda. Pero kahit yung pagkaabigkas natin na yon, na siya na yung pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda, hindi sasapat yon sa tunay na kagandahan ng Diyos. Ganun po kataas yung highest degree of beauty. Now, sabi nga po ng isang psalmist sa Psalm chapter 27 verse 4. Sabi niya, isa lang hinihiling ko. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Gusto kong manirahan sa tahanan ng Diyos habang buhay. At ano po yung reason? Sabi niya po rito, to gaze on the beauty of the Lord. Pagmasdan ang kagandahan ng Diyos, ni Yahweh, and to seek Him in His temple. Sa Tagalog po, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Hindi siya nagpe-pray dito ng kayamanan, hindi siya nagpe-pray dito ng kapayapaan, hindi siya nagpe-pray dito ma-resolve yung kanyang mga problema. Ang prayer niya lang, isa lang, sabi niya, gusto kong manirahan sa iyong tahanan habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. Sipin niyo po yan. Yun lang yung gusto niya, manirahan sa tahanan ng Diyos at pagmasdan ang kagandahan ni Yahweh. Alam niyo po, si Lord yung pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda. Meron po kasi tayong idea ng beauty, yung mga lalaki, no? Pag may tiningnan natin yung mga babae, kaya nating i-rank, no? Ito yung pang-10, pang-9, pang-8. Ito yung top 1. Ito talaga yung pinakamaganda sa lahat ng 10 pinagpipilian ko. Ganon din yung mga babae, no? Kaya nilang i-rank yung mga lalaki. Pwedeng appearance, kinukonsider mo yung appearance, pati yung status sa buhay, katalinuhan, pagiging charming, pagiging sweet, pagiging mayaman, na minsan nirarank natin. Tapos yung top 1 natin, ito yung pinakamaganda sa lahat, pinakagwapo sa lahat. Now, yung Diyos po natin, ito po yung pinaka-teaching natin ngayong araw. God is the highest degree of beauty. Lahat ng pinagsama-samang kaya nating imagine na kagandahan, si Lord yon. At lampas pa dun sa kaya nating ma-imagine. God is the highest degree of beauty. Now, ang problema po, hindi natin maarok si Lord yung kagandahan ng Diyos. Hindi natin kayang abutin. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya yung bumaba sa atin. Si God, sinend niya, isinugo niya ang ating Panginoong Kristo to show the exact representation of God. Basahin po natin sa Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi po rito, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Sabi po rito sa Tagalog, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So si Jesus Christ, nirepresent niya yung Diyos exactly. The exact representation of His being. Kaya kung gaano kaganda yung Diyos, ganun kaganda si Jesus Christ. Pero alam niyo po, something surprising sa Bible. Si Jesus Christ, pag binasa niyo po sa Isaiah 53, verse 2, tingnan po natin
Dito po sa Isaiah 53 verse 2, sabi rito, nung si Jesus Christ nagkatawang tao, He had no beauty or majesty to attract us to Him. Wala siyang kagandahan, karangyaan, splendor, majesty na ma-attract tayo sa Kanya. Hindi siya kagaya ng mga hari, prinsipe, ang gwagwapo, tapos ang gaganda ng mga kasuotan. Kaya sabi dito, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Yan po yung itsura ni Jesus Christ nung nagkatawang tao siya. Kaya, maisip nating mabuti, ano nga ba yung ibig sabihin ng kagandahan talaga? Yan ba ay appearance lang? Pogi, maganda sa, maputi, at gorgeous, ganda-ganda ng buhok? Ganun ba yung kagandahan? Yung kagandahan po ni Jesus, hindi physical eh. Hindi physical yung tinutukoy rito kasi nung nagkatawang taong Panginoong Jesucristo, He had no beauty or majesty to attract us to Him. Hindi siya yung parang Prince Charming na napaka-pogi na, attracted yung mga tao sa Kanya. Marahil si Jesus Christ, very ordinary lang, no? Hindi siya artistahin. He had no beauty or majesty to attract us to Him. Pero ganun pa man, Jesus Christ is altogether lovely. Jesus Christ is the sum of all desirable qualities. Si Jesus Christ yung pinakamaganda sa lahat. Why? Not because of maputing kutis, yung glassy skin. You know why? Si Jesus Christ yung pinakamaganda sa lahat, pinakagwapo sa lahat, ang nagpapaganda sa Kanya yung character ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya point number 3 natin, Christ-likeness makes Christian beautiful. Yung Christ-likeness, pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo in terms of character. Yung character ng Diyos, yun yung kagandahan ng Diyos. At yun ang pwedeng magpaganda sa atin. Kaya kahit ano pang itsura mo, hindi ka man maganda sa paningin ng boyfriend mo, girlfriend mo, at kahit ng asawa mo, no? Kahit ng nanay at tatay mo. Pagtingin ng parents mo sa iyo nung pinanganak ka, dismayado. Kahit na anong itsura mo, it doesn't matter. Ang magpapaganda sa iyo ay si Kristo Jesus. Ang magpapapogi sa iyo, si Kristo Jesus. Bakit? Kasi yung character ni Jesus, kapag tinularan mo, yon ang magpapaganda, magpapapogi sa iyo. Kaya sabi nga po rito sa Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 8. Sabi rito, wala tong kinalaman sa physical na kagandahan. Sabi rito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, sa pagpapakumbaba, value others above yourselves. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag may nakita kayong humble, itinuturing yung iba na mas mahalaga kaysa sa kanila. Pag meron kang nakitang isang tao na hindi selfish, kundi selfless, mapagmahal, tinitingnan yung kapakanan ng iba, hindi ba yon ang nagpapaganda sa tao na yon? Pero isipin mo, hanap ka ng taong ang ganda-ganda ng kutis, ang ganda-ganda, kahit walang makeup, ang pogi-pogi, artistahin, pero selfish. Ang pangit pa rin yan. Ang pangit na sarapan ng Diyos, pangit pa sarap ng tao. Pag meron kang nakita na artistahin nga yung itsura, yayamanin, pero ang sama at tagaspang ng ugali, hindi pa rin maganda sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi rito sa verse natin, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So character po yung binibuild dito. Sabi po, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So kung ikaw ay isang tao, kahit pa hindi maganda ang tingin sa'yo, hindi pogi ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo, pero kung may kaisipan ka ng katulad ng kay Kristo, mindset, attitude, pananalita, may pagpapakumbaba, yan ang magpapaganda sa'yo. Yan ang magpapapogi sa'yo. Christ-likeness makes Christians beautiful. It doesn't matter kung ano yung tsura mo. It doesn't matter kung ano yung buhok mo. Kung wala kang buhok o kulot-kulot ka, gusto mo lagi, reban. It doesn't matter. Ang magpapaganda sa iyo, yung character ng ating Panginoong Jesucristo. At pag tinularan mo si Jesus, yan ang magpapaganda sa iyo. Diyan ka talaga magiging tunay na maganda. At pag wala sa iyo si Kristo, nagmamaganda ka lang. Nagmamapogi lang tayo. No?
So bilang application po sa devotion natin na ito, be perfect just as God is perfect. Again, God is the highest degree of beauty. At habang tinutularan natin ang Diyos, magiging katulad natin siya. Be perfect just as God is perfect. I hope panampalatayahan natin yung sinasabi ng Biblia na someday we will become perfect just as Jesus is perfect. At yun po talaga yung plano ng Diyos para sa atin. Pag binasa niyo po sa Romans chapter 8 verse 29, sabi dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang plano ng Diyos sa atin, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, to conform to the image of His Son. Ibig sabihin, magiging perfect tayo just as Jesus is perfect. Sa Tagalog po, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Yan po ang plano ng Diyos sa atin, maging katulad ni Jesus. Maging maganda, maging pogi in terms of character, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 3 verse 2. Sabi rito, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Yung kagandahan natin, pagiging ganap natin, pagiging perfect natin, katulad ng Panginoong Jesucristo, wala pa, hindi pa ngayon yun. Progressive yan. Kaya sabi dito, ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, magiging katulad natin si Jesus. Perfect as He is. So mga kapatid, be perfect just as God is perfect. Yan ang plano ng Diyos sa atin, maging perfect, perfectly beautiful. And number 2 po, be Christ-like in character. Ang magpapaganda po sa atin ay yung character ng ating Panginoong Jesucristo. It has nothing to do with glassy skin. Hindi mo kailangan pumunta sa dermatologist. Hindi mo kailangan maglagay ng maraming mga make-ups. Ang kailangan mo lang si Jesus Christ at maging katulad niya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. 1 Corinthians 11:1. Anong nagpapaganda kay Apostol Pablo? Nagpapapogi sa kanya. Nagiging maganda yung kilalang kilala si Apostol Pablo. Maraming humahanga sa kanya. Bakit po? Because he is following the example of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, isang encouragement sa bawat isa sa atin, no? Let's follow the Lord Jesus Christ. Imitate the Lord Jesus Christ. Tularan natin siya. Yan po ang plano sa atin ng Diyos, maging katulad ni Kristo. At habang tayo naging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, gumaganda rin tayo. It's all about the character, mga kapatid. Hindi yan panlabas lang na maganda, killer smile. It has nothing to do with that. Ang nagpapaganda po sa atin, nagpapapogi sa atin, ay ang character ng ating Panginoong Jesucristo. That's why we have to imitate Him. Be Christ-like in character. And number 3 po, be beautiful in the eyes of God. Di bali ng pangit ka sa harapan ng nanay mo. Nanay mo, tinatwa ka, no? Lahat ng mga nanay, maganda at pogi ang tingin sa kanilang mga anak. Pero kahit na pangit ang tingin sa'yo ng nanay mo, mismong nanay mo, pero kung meron kang character ni Jesus, you are beautiful in the eyes of God. And that's what matters. Ayun yung pinaka-importante sa lahat. Di bali ng pangit tayo sa paningin ng kapitbahay natin, ng mga tao sa paligid natin. Di bali ng puno tayo ng tigyawat, pero meron tayong character ni Jesus. Yun yung mahalaga. We are beautiful in the eyes of God. Now, para po sa ating discussion, why should we look at beauty as Christ-likeness? Bakit dapat nating tingnan yung kagandahan as equivalent to pagiging katulad ni Kristo? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, You are the highest degree of beauty. Your holiness and perfection are beyond our comprehension. I praise You for revealing Yourself through Jesus, who is the exact representation of You. Help me to grow in Christ-likeness, that my life might reflect His beauty and character. Teach me to be perfect in my actions and thoughts,
just as you are perfect. May I strive to be Christ-like in all I do and become beautiful in your eyes. Let my life be a reflection of your glory. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Maria Cecilia. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At gusto kong batiin ng 23rd anniversary si Jeannie and Dante Razonable. Nakikiselebrate po ako sa inyong anniversary. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.